Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mecha Ame from Japan. Kabayan Pisces, this reading is for you. Tingnan natin na yung February 8 to 14, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso yung mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto makuha natin, all the details, ang dami naman, is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo, Pisces, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman talaga sayo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao. Nasa inyo pa rin ang desisyon na to, no? Gawin yung guide yung mga warning na pwedeng lumabas sa baraha. Hindi yung negative, it's a warning para magkaroon din kayo ng awareness or idea or mga bagay o sitwasyon na kailangan yung baguhin, change of decision, or ano man yan, mag-aware ka, makakuha kayo. Pero kung gusto mo na positive reading lang gusto mo marinig, hindi itong channel na ito ang para sa'yo. Okay, tingnan muna natin Pisces. May offer Okay. Yung offer na yun, depende yun. Either ito is love or opportunities, diba? Alam niyo naman siguro kung ano yung opportunities, diba? Iba-ibang klase ng opportunity. Pwedeng opportunities sa trabaho, opportunities sa love life, opportunities na mag-travel, opportunities na ayain ka ng kaibigan mo na mag-chill-chill kayo, yung mga ganun. Yan, mga opportunities yan. Okay. Nandito ka sa sitwasyon mo na ikaw is happy ka naman. Sa nakikita ko, napaka-very kontento mo sa buhay. Iba dito is single, happy, and contented. You are more on focusing to yourself. May isang sitwasyon sa buhay mo. Kumbaga may pagtahak ka, no? May pagtahak ng bagong path sa buhay mo or nahadon ka talaga sa point na may mga bagay o sitwasyon ka lang talaga na iniiwasan in life. Kasi you are more on focusing to yourself. You are more on focusing sa meron ka ngayon, sa mga pangarap mo sa buhay mo. No, binavalue mo yung sitwasyon na yon. Kumbaga nahadon, hindi ko naman nakikita na na nagpapabaya ka, but you enjoy your life, no, for being you, together with your friend, together with your connection, together with sa mga partnership mo. Sa nakikita ko sa dito, may mga bagay o sitwasyon lang na nakikita ko na ini-evaluate mo or nahanan ka sa point may mga bagay o sitwasyon ka na sinisiyasat, may mga naghahanap ka ng katotohanan, pwedeng urong-sulong, o yung mga iniisip mo na ano dapat gawin, tama ba, ganito ba, nararapat ba, mahadon ka sa point na iyon, no? Sa nakita ko sa iyo, nagkakaroon ka ng choices in life, ina-analyze mo yon or nagkakaroon ka na pagpa-progress when it comes to your mind or when it comes sa sarili mo, into your intuition, but still more on stability. Stability ka this time kasi focus ka talaga sa work mo, sa mga bagay na ginagawa mo this time. Nahadon ka sa sitwasyon mo na ito. May business kayo? Or nahadon yung thinking about, there's a person na partnership kasi ako nakikita. May partnership related ako na nakikita sa'yo. Kung may business kayo, malaki man o maliit, or maybe you're thinking, no? Sa iba sa inyo. At anong pwede kong business? Dito sa nakikita ko, pwede ka sa mga sa mga sa mga food drinks related. Yun ang nakikita ko. Pero tandaan nyo, this an energy reading, sa nakita ko. Yan, pwede ka sa mga ganoon. Kung ano man ang kakayanan mo. Pero you have an ability na magkaroon ka ng business sa buhay mo. Kasi nakikita ko yung investment, no? Sa iba sa inyo. Mag-ingat ka na lang din sa iba sa inyo pagdating sa mga kinakain, iniinom o kinakain kasi baka medyo masira yung tiyan mo or magkaroon ka ng sakit sa bandang tiyan o manakit yung tiyan mo. Basta may pananakit ng bandang gitna or tiyan, parang nandun sa point. Ingat ka na lang kung pwede ka rin, pero rin kasi sa babae, yung mga menstruation, di ba? O kaya may mga mali kang nakain na inom, ingat na lang din, ikaw or someone into your life, no? Meron kang 1, 9, 18, 21, 29, 31, 34. Sagittarius, Leo, Libra, Cancer, and Gemini. Dami naman ito. Reklamador talaga si ate. Yan niya na si ate reklamador. Okay. May mga bigla ang magaganap o mangyayari sa iyo. Nandito ka sa sitwasyon mo na may mga iniisip ka na sitwasyon sa buhay mo na
na isang kasiyahan o nandun yung yung iniisip mo yun is nakakapagpapasaya sa'yo. Pwede rin na may nakakausap ka, may nare-receive ka, or may mga tao when it comes to connection mo na nakapagpapasaya sa'yo. Iba sa inyo, you are a tarot leader, ano? And then nandun ka rin sa point na may mga bagay ka na gusto mo, na pinaninindigan mo. May mga bagay o desire na gusto mong aksyonan din sa nakita ko. You know your purpose. Alam mo kung ano yung main concern mo this time. It's good, very good yun, ano? Lalong-lalo na iba sa inyo, you are more on focusing to your work. Yan, focus kayo sa business nyo, finances nyo, negosyo nyo, o sa pagiging ng iyong wealth this time. Kasi may parating na ganun, yung mga abundance is coming din, ano? Iba sa inyo is there's an enlightenment happening to your life. Ang nakikita ko rin dito is makaka-receive ka ng messages or communication. Anak, ano yun? Parang feeling ko pinupuan ako ng anak ko. Hindi pala, naligo pala siya, kaya pala siya basa. Yun, meron mga message or communication, news message, ganyan. Ako na nakita na parating. May tao na loyal, pwedeng ikaw ito sa kanya or someone is nando yung loyalty. May iba sa inyo is may mga aso or pusa. Ako nakikita dito, may mga yun nga, loyal, may mga trusted person or nahandun yung friend. Yan, iba sa inyo this a friend or magkakaroon ka ng questioning or quarrel sa isang taong babae. Pwedeng questioning lang. Pwedeng yung babae na yun is makapagbigay sa'yo ng enlightenment. Or pwede yung tao na yun magbibigay sa'yo ng compliment. Diba? Magbibigay sa'yo ng papuri. Or babae man siya o lalaki is makaka-receive ka daw ng gift. Or pagmamahal o pagtulong. Or maybe ikaw ang magbibigay ng gift, pagmamahal o pagtulong. Pwedeng ganun. No? May mga bagong connection ako na nakikita sa'yo. Pwede may mga bagong makikilala or magkakausap kayong muli. Magkakaroon kayo ng mga connection muli. Yan na nakikita ko sa'yo, ha? And then, there's a happiness and joy ako na nakikita sa'yo. Kasiyahan also, no? Merong pambobola? Hindi ko alam kung ikaw yung mambobola or someone is mambobola. Yun na nakikita ko sa'yo. Yung mga ano ko na sa kamay ko, paano na kaya makakagalaw siya, mami? Diba? Congrats sa mga gain ng wealth nyo, ha? Sa mga abundance na parating, congrats. Yan, yung mga business nyo, finances, and negosyo. Kasi, there's a success. Actually, may mga mag-open pa sa'yo na door, oh. May malalaman ka na katotohanan. Siguro when it comes sa sarili mo, yung iba sa inyo, kasi it's more on self, nakikita ko sa ito. Siguro pagdating sa sarili, mas more kang magiging masaya, mas more na makakaroon ka ng positive thinking or enlightenment in some aspect of your life. There's a success and victory coming sa'yo. Ang galing, oh. Ganda ng ano mo, happiness and a positive outcome happening to your life. May sinasabing summer, hindi ko alam, siguro may mga summer situation ako na nakikita sa'yo na mangyayaring maganda by the summer. Yun, ang nakikita ko sa'yo. Ano ba meron sa summer? Birthday mo! Kaya pala. Kaya pala, di ba March birthday mo? Yan, yung mga papunta doon. Yan, nagkakaroon ka ng gano'n. Tingnan natin energy mo, Pisces. Energy po ni Pisces. May mga activity may mga bagong activity, yung iba dito parang may mga activity, o may may mag-offer ng new activity, or may mga activity kang tatahakan o gagawin. May activity kasi ako nakikita. Meron kang gagawin na pagtutuunan mo ng ng energy doon. Energy niya, Pisces. Pwedeng sa iba dito is may umpisahan ka na o may pag-uumpisa. Energy niya. Okay, energy mo, sa nakikita ko sa'yo dito, siguro pagod ka lang, no? Sa nakita ko dito. Baka iba dito is medyo pagod kayo, ganyan. Nakakaramdam kayo ng lungkot, nakakaramdam kayo ng disappointment. Pwede disappointment sa mga nangyayari sa'yo. Diba? Kumbaga siguro nandun ka sa point na may mga bagay o sitwasyon ka na gusto mo i-transform, baguhin, gawin, aksyonan. Pwedeng nandun ka, o pwedeng may mga disappointment ka sa sarili mo. Nandun ka sa point na yun. Or nandun lang yung pagod, kasi may mga pagod ako nakita. Sa iba sa inyo is
There's a sadness situation ako na nakikita sa'yo. Siguro ano lang 'to, kasi isa yung 'pag pagod ka, 'di ba? O kaya 'pag may mga nananakit sa'yo, makakalamnam, buto-buto, kaso-kaso, mga ganyan, 'di ba? Kung ano may pananakit na 'yan, nandun ka sa point na 'yon. Kaya nakikita ko na medyo yung energy mo hindi rin maganda, 'di ba? Siguro may mga situation na gusto mo ma-fulfill pero hindi pa maganap o mangyari, o may mga sitwasyon na gusto mo pa talaga ng more. Pwedeng na doon sa point na 'yon. But you try to make it balance any situation in your life this time. Sa nakikita ko naman sa'yo. Kahit papaano. May mga minumuni-muni ka raw na isang sitwasyon. May pagmumuni-muni. Minsan nahadon ka sa point na mas gusto mo rin mag-isa o may mga pag-isolate when it comes to yourself. Pwede rin may mga time na inihiwalay mo yung sarili mo sa iba. Siguro may mga time na ganun. O kaya gusto mo muna minsan mapag-isa. Pwede nahadon sa point na yan. Tingnan natin ang parating kay Pisces. May mga delay. Pwede may mga idini-delay ka na sitwasyon. Pinagpapaliban. Aba? 8 and 8. No. Yun. Parating. And the 9 and 9. Okay. Yung sa inyo, iba sa inyo is may tinataha kayong law, judge, law, or ganun. Parating sa iyo kasiyahan. Siyempre. No? Yung parating sa iyo is kasiyahan. Nandito daw yung sitwasyon mo na there's a reward or success because of the effort na binigay mo dun sa sitwasyon na yun, marireceive mo yun, no? May mga reward ako nakikita. And then also, kasiyahan, it's more enlightenment, tulad ng nakita natin kanina. Sa nakikita ko sa'yo, may mga kasiyahan ako nakikita dito. May papasok na pera sa'yo. And then also, maraming offer eh. Hindi ko alam why, but maraming offer ako na nakikita dito na darating sa'yo, na masisiyahan ka. And also, Pisces, may dalawang lalaki na magkakaroon ka na connection sa kanila. Or kung sino man sila. Dalawang lalaki. Hindi ko alam kung sino to. Pwedeng kasamaan mo sa trabaho, pwedeng kapatid mo, pwedeng karelasyon mo. Anong ginagawa nyo dito, dalawang taong lalaki? Anong ginagawa nyo dito? Ay, ganun. Okay. Itong tao na to, naghihintay siya sa'yo. Maghihintay daw siya. Parang may hinihintay siya sa'yo. Hindi ko alam eh. Maghihintay siya o may hinihintay siya pagdating sa'yo? Pwede rin na sa iba sa inyo, itong tao na to na dalawang lalaki na to is may mga connection sa inyo pagdating sa mga trabaho, pwedeng ganun. Or pwedeng na doon yung point na magkakaroon ka ng connection. Kasi may mataas din akong tao na nakikita. Hindi ko alam kung sino mataas. Pwedeng magulang, yun. No, yung mataas na tao na yun. Or magkakaroon ka ng pakipag-usap or connection sa isang mataas na tao. Pwede rin na may mga contract situation o kaya may mga papers and documents ka na aasikasuhin o ipapasa, ikukumpletuhin, kung ano man yung papers and documents. Pwedeng gano'n sa sitwasyon na to. Iba dito, this a love na willing silang maghintay pagdating sa'yo. Wow. Di wow. Sabay ganun eh. Kumbaga, maari din itong dalawang tao na to is nagkakaroon sila ng pagkocontrol when it comes sa emotions nila. Kumbaga, ayaw kanilang madaliin, ayaw kanilang i-force, ayaw kanilang gano'n. Kumbaga, kaya nahandun yung point na waiting and controlling sa emotions nitong tao to, pero gusto kanila. Sa iba naman sa inyo, itong tao na to is, pwede siyang connected siya to a law, no? Pwedeng gano'n. Kung sino man siya, pwedeng kapatid mo siya, baka kasama mo siya, tapos gano'n. May tao rin na babalik sa nakaraan. Naku po, napakadami naman. Ano ba yun? Tingnan natin. Nag-away pa yung mga anak ko talaga. May mga kasiyahan na ako nakita sa iyo.
Kasiyahan, abundance, in life. May mga pupuntahan ka ata. Maybe may mga pupuntahan ka na married, nakasalan, o kaya celebration. Ganyan. Tingnan natin ang dapat iwasan ni Pisces. Or magkakaroon lang kayo ng pag-chill-chill ng mga kaibigan mo, connections mo, ganyan. Dapat iwasan. Okay, nakita ko na agad. Okay, dapat iwasan mo. Oh, di ba? 5 of Swords. Okay, dapat mo iwasan, syempre, yung hindi ka mag-focus sa mga bagay na you want to work it out. No? Iwasan mo na, syempre, iwasan mo din yung hindi ka magbigay ng effort and hard work doon, hindi mo masterin or practicein or i-develop yung mga bagay-bagay sa buhay mo. Kumbaga, sinasabi kasi dito, mas more ka mag-focus to work it out yung mga pangarap mo sa buhay mo. No? Kasi yung mga iba naman dyan na sitwasyon na gusto mo mangyari sa buhay mo, darating ka naman dyan eh. Kung para sa iyo yan, para sa iyo yan. No, ando yung sitwasyon na yun. Iwasan mo rin, syempre, yung magkaroon ka ng self-doubt sa sarili mo. Kung may mga bagay ka na naiisip o gusto mong gawin sa buhay mo, no, huwag ka rin magre-regret. No? Kasi the more na magkakaroon ka ng self-doubt and regret sa sitwasyon mo dahil hindi naging maganda yung outcome o hindi nagiging maganda yung outcome sa buhay mo, ma-hold ka lang nung nakaraan na yun. Diba? Mas lalo ka mapanghihinaan ng loob. Kaya ang sinasabi dito, kung gawin mong experience yon sa buhay na mas more ka pang matuto in life, no? Iwasan mo yung mga frustration, mahata kang nakaraon o malako plano ka. Iwasan mo rin, syempre, yung mga taong bullying, yung mga taong may masasabi, yung mga tao na kung may mga tension na hindi pa nare-resolbahan, iwasan mo lang din yun and you need to getting away or something must be let go kung kinakailangan. Iwasan mo yung lungkot, frustration, unfulfilled sa mga bagay mo sa sitwasyon mo, magkaroon ng dissatisfaction in life. Yun ang sinasabi dito. And hindi ka mag-forward syempre, no, sa mga plano mo sa buhay mo. Kailangan kasi dito is may progreso kasi yan eh, no? It's time to progress, take it action. And syempre, tandaan mo palagi, forward lang. I-free mo yung sarili mo sa mga bagay na makapagpapastress sa'yo. O yung thinking about negativity. Explore lang na explore, di ba? Spread your wings and fly high kasi nakikita ko naman yung magnetic energy mo this time sa nakikita ko sa'yo. Basta focus ka lang sa work mo o mga bagay na gusto mong gawin, you will be success. Tingnan natin ang love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Pisces. Think positive. Iba sa inyo is related siya sa family, no? Ang inyong love life. Tingnan natin. Okay, kung kayo is single. Kung kayo is single, is may tao na may lihim na nararamdaman sa iyo. Or maybe nahandol yung point na, ay, oo nga. Maaring ito is kasamahan mo sa trabaho o itong tao na to nakakausap mo na to. Pero hindi ko lang maintindihan sa kanya. May pag-iwas. Nasa isip lang niya. No? Nasa isip lang niya. Ako nakita na mahalaga ka raw sa kanya. Pero mas nag-aano siya sa sitwasyon na na wag sabihin. Kasi nagkakaroon pa siya na pagbabalanse na sitwasyon. Kasi itong tao na to, ang nakita ko sa mga single itong tao na, mas matanda to sa'yo. Itong tao na ito, kasi, ang nakikita ko sa kanya, parang gusto niya munang i-build up yung connection ng yung dalawa before niyang gawing love life itong sitwasyon. Nandun siya sa point na yon. Or maybe this is you, no? Sa nakikita ko dito. And, but mag-ingat ka pa rin sa nakikita ko dito kasi pwedeng itong tao na to is may naganap o nangyari sa kanya na naging toxic in the past. No, may toxic kasi ako nakita dito. Nga, no? Baka may malalaman ka rin sa kanya na katotohanan pagdating dito. Kasi pwede rin itong tao na to is may secret. But mag-trust ka sa intuition mo, no? Baka mag-ghost ka nito. Okay, kung kayo naman is, nakahiwalay.
Oo, kasi nagkawala, talagang nagkaroon ng pagsisinungaling, 'no? Naging player kasi itong tao na 'to, eh, actually player siya. Marami siyang naging sikreto o nagkaroon ng pagsisikret, nagkaroon ng move, naging hot and cold yung connection ano. Kumbaga nagkakaayos ta's again na naman, nagiging cold na naman, ganyan. Ta's papatawan, ta's talagang napaka-very toxic, sobra. Andun din yung obsession ano, in what way yung obsession, puwedeng ikaw obsess sa kanya or puwedeng siya yung obsess sa'yo or may pagka-obsessive 'tong tao na 'to, 'no? Andun yung pagiging sinungaling, liar, or talagang makasarili at sakim lang. Puwedeng nandun sa point na yun, sa nakikita ko dito. And then, bakit kaya Pisces na may tao? Sana hindi ikaw ano? Kasi may tao dito, hindi ko alam kung ikaw or isa sa connection mo. Someone's thinking about ano, dark thought pagdating sa'yo. Meron. Ingat ka na lang. Malakas naman pakiramdam mo eh. No? Sa iba naman sa inyo, kung kayo is in relationship. Kung kayo is in relationship, hoping, ano, hindi lahat to. Yung kukunin ko lang nandito sa baraha. Nagsisinungaling ang isa sa inyo. Sobrang nagsisinungaling. May mga lihim or nandun talaga yung pipilit niya talaga yung gusto niyang sabihin sa'yo. Masyadong matalino itong taon na to. LDR man kayo niyan or nagkakaroon ng pag-uusap. Pero may pagsisinungaling ako nakikita. Pero kung mahal mo talaga siya, or maybe kung bago lang ito sa inyo, hindi pa talaga no kabago, mag-ingat ka pa rin sa kanya. Kasi hindi may mga pagsisinungaling. Ako nakikita dito. Nandoon din yung sitwasyon na yung mga bagay na hindi siya sinasabi sa'yo. Pero ang sasabihin niya lang sa'yo, yung ikakapalakpak ng tenga mo. Makiramdam ka. Kung may mga third party, may mga third party naman. Alam niya na yun. Alam niyo na kung bakit. Alam niyo na kung anong gagawin niyo dyan. Diba? Yan, sa mga wala yun. Pwede rin naman na kung bago lang kayo nitong tao na to, hindi pa talaga nahadon sa point na lover, no? Pwedeng nahadon pa sa point na mas gusto pa kita makilala. Parang nahadon lang siguro sa point na gusto ko muna na parang you are my part of the family para sa akin sa ngayon. Kumbaga nahadon pa siya sa pagti-think about balancing eh. If this feeling is truth, if you are truth sa kanya, pwedeng nahandun sa point na yun ano. Kung matagal na kayo, alam niyo na yun. Kasi nahandun talaga yung pagsisinungaling. Tingnan natin ang money mo. Money ni Pisces. Ingat, ingat, ingat. May pagma-mind games kasi ako nakikita eh, sa relationship. Money ni Pisces. Okay, when it comes sa money mo, iba dito may pagdadaanan kayo na financial problem or maaring nandun na kayo sa point na yun, ano, sa nakikita ko dito. Sa money mo, there's an offer naman. Pwedeng trabaho ito, opportunities na parating sa'yo. Kasi may mga bagong opportunities na makakatulong sa'yo para mas mag-growth pa yung iyong kaperahan, no? Trabaho and money kasi ito sa nakita ko sa'yo. But mag-ingat ka pagdating sa money. Kasi, yun nga sabi ko is may mga sadness situation, no? Nahandoon yung point na may darating sa'yo na maaring may imbalance ka. Pwedeng nando'n yung point na halimbawa may nag-aya sa'yo, lumabas, siyempre natural nagagastos ka talaga at maglalabas ka ng pera. Kaya nakita ko may imbalance ka. Mag-ingat ka rin ano, maaaring nando'n din yung point na nagkakaroon ng mga trust issue pagdating sa pera. Or pwedeng yung tao na yun is ko-connect sa'yo at, diba? Ingat ka rin sa mga panggagamit pagdating. Kumbaga, kailangan ka lang nila pagka meron ka, pag may ibibigay ka sa kanila o may itutulong ka sa kanila o may papahiram ka sa kanila. Ingat pa rin. And then also is, may painful hindi ko alam why, pero if there's a offering
mangungutang man yan or offering or mga situation na ganyan. Pag pinag-usapan na yung pera, pag-isipan nyo ng maigi. Pero, yung the whole na energy na nakikita ko sa'yo, magnetic ka pagdating sa pera. Yun na nakikita ko. Depende na lang siguro yun kung sino yung mga tao na kakausapin mo, pakikisamahan mo, or kung magiging balanse at control ka talaga sa pera mo. Mas magiging maganda pa yung flow. Tingnan natin, advice kay Pisces. May mga sitwasyon din na kailangan mo na daw desisyonan dito, ha? Tsaka, wag pa bigla-bigla. Slowly but surely. No? Hindi naman kasi lahat binibigla yan, eh. But magiging magnetic ka. Maging mabagal man yung takbo na to, magiging maganda pa rin naman at the end. No? Kahit pa paano, maganda naman yung kalalabasan. Advice. Okay, when it comes sa advice, basta gawin mo lang daw yung dapat mong gawin sa buhay mo. Huwag kang mapanghihinaan ng loob, no? Kailangan mong magkaroon ng focus, discipline, and controlling sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Kailangan mo rin na magkaroon ng tamang pagpapasya, no? Kailangan mo na kasi you need to use your wisdom to clarity any situation into your life. Kung ano talaga yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Siyempre, huwag kang mawala ng pag-asa. Speak out, no? Speak out, do your things. Ang sinasabi dito, try to develop, mastering, hard work. Gawin mo yon hanggat maaari, no? Nakakapagod man o hindi, huwag kang hihinto. Basta, mas more kasi makapagbibigay sa'yo ng more on, energy. Kumbaga, mas more ka magiging wiser and stronger sa mga pagkadapa o pagka-disappointment in some aspect of your life. Isa yun sa makakatulong sa'yo para mas magpatuloy ka pa more. Diba? Kumbaga, pag nadapa ka, natalisod ka, tayo uli. Di ganun lang yun. Pagka medyo alinglangan, tayo uli. Diretso lang. Ganun lang yun. Hindi mo kailangan na magkaroon ng disappointment sa buhay mo. Ang kailangan mo sa'yo is tayo lang tayo. Pag may pumatit sa'yo, tayo pa rin. Hindi mo kailangan na kung may mga masabi sila sa'yo, ganun lang. Kung mga sasabi, papatid. Naku po. Mas more kang maging patient. Hindi lahat kasi minamadali. You need to be more on patient. No? Given hard work lang. Basta, as long as alam mo, binibigay mo yung hard work mo, it's very good. Outcome. Galileo. Okay, when it comes to outcome, nandito ka sa sitwasyon mo na mas more kang magkakaroon ng motivation in life and mas more kang magbibigay ng effort and focus and commit sa mga bagay na gagawin mo this time. Aayusin mo yung lahat, magkukumpuni ka, a-actionan mo, magiging more aware ka, mag-move forward ka, at you're doing your passion this time. At saka talaga yung motivation mo, no? Sa nakita ko nga sa'yo is more parang nagtithink ka about new perspective in life o kaya hindi mga bagong strategy na naiisip ko sa'yo is more naging strategic ka na, may mga nagkakaroon ka na rin ng mga bagong plano. Talaga you are more on sacrifice sa isang sitwasyon mo sa buhay mo na mag-success. Mahirap man yan o madali, but still nandun ka sa point na yun. May mga saloobin pa nga ako nakikita sa iyo, no? But mag-ingat ka lang palagi din kasi may mga unexpected blow of emotion happen sa'yo. Pwede mga disappointment, pain, intense, kalungkutan, feeling hopeless, lonely, ganyan, depression, mga unhappy or hindi pagkakaintindihan, mga pagkalito, either sa iba is separation, ito, basta heartache, mga loss, maraming klase ang loss, mga trauma, or mga emotional pain. Gawin mo yung aral, no? Yeah, learn for the experience, kumbaga, ang sinasabi. Yun yung makapagbibigay sa'yo ng lakas ng loob para magkaroon ka ng mga bagong pananaw sa kinabukasan sa buhay mo para mas lalo ka magpursige. Gawin mo sila or gawin mo yung lakas para matuto pa more. Arigato namaste, God bless.